Amen, amen. Great song. I believe that one of the important things na dapat po nating i-highlight ngayong Kapaskuhan ay we have to choose Jesus first. Amen. Amen. Alright, let's all stand up please, and we are blessed sa mga witty po na pakinggan po natin, at tayo po ay masaya na tayo po ay inipon ngayon ng Panginoon sa ating pananambahan. Tayo po ay muling handa natin po mga sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manatiling nakatayo as I call on our speaker for tonight, Sir RJ Landicho. Amen. Isa po mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At muli, salamat po sa pagkakataon na mapagkatiwalaan po na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay isang napakalaking pribileyo po ang patuloy po na mapagkatiwalaan na makapaghayag ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa ating mahal na pastor na patuloy po na nagtitrain ng mga preacher upang maihayag ng salita ng Diyos. Amen. At I hope and I do believe that each every one of us ay excited na po para po sa pagpapalang matatanggap po natin ngayong gabi. Amen. Okay, sige po. Tayo po ay manatiling nakatayo. And please open our Bible in Philippians chapter number 1. Philippians chapter number 1 in verse number 21. Philippians chapter number 1 in verse number 21. For me to live is Christ, and to die is gain. For me to live is Christ, and to die is gain. Ngayon pong gabi ang pag-uusapan po natin ay entitled this message, Be Committed in Your Calling. Be committed in your calling. Tayo po sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat, muli po ay maraming salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na kami po ay muli niyo pong tinipon upang mapag-usapan ng inyo pong salita. And I pray, O God, na kayo po ang maitaas all throughout ng paghahayag ng inyo pong salita. Kayo po ang makita po namin. Just use me, O God. I can do nothing without your help, without your guidance. Please use me mightily this evening, O God, to encourage your people that once again, commit themselves, O God, para po sa inyong gawain, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang aming nagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may now be seated. At salamat po muli na tayo po ay nagkaroon po ng pagkakataon na magkasama-sama para po sa pakikinig na salita ng Diyos. Amen. Wala na pong pinakamasayang buhay sa parte ng isang Kristiyano, kundi yung tayo po ay patuloy po na nakakapakinig na salita ng Diyos. Amen. At lahat po tayo ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ano mang ini-enjoy po natin ngayon, ay yan lahat ay bunga ng pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Amen. Okay po, sa talatang binasa po natin in Philippians chapter number 1 in verse number 21, ito po ay statement po ni Apostol Pablo. At ang statement po ni Apostol Pablo is, for me to live is Christ and to die is gain. Hindi po natin mismo makikita yung word na commitment sa talatang ito. Okay po? But the statement of Apostle Paul, mga kapatid, has something to do with commitment. Amen. Ako'y naniniwala, before ito po ay banggitin na Apostol Pablo, ay marami po siyang na-experience sa kanyang buhay, mga kapatid, na kung saan ay by the grace of God, naging committed pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Napakarami pong pinagdaanan ni Apostol Pablo. Napakarami niya pong pinagdaanan sa buhay. But praise the Lord, hanggang sa dulo o huli ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, nasasabi niya pa rin ang mga katagang, for me to live is Christ and to die is gain. I am ready to be offered. Sa kadahilanang si Apostol Pablo, by the grace of God, is committed to his calling. Hindi po lahat tayo perfecto, but we can be committed in our calling, mga kapatid. Wala pong magaling sa atin. Walang matalino sa atin. We are no match to Satan, mga kapatid. Hindi natin kaya ang dyablo. It's only by the grace of God, mga kapatid, kung hanggang sa ngayon ay naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. It's only by the grace of God. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, be committed in your calling.
Be committed in your calling. Let me ask you a question, mga kapatid. Can you still remember your calling? Naalala mo pa ba ang iyong panawagan? Can you still remember your calling? Ang pinaka-nakalulungkot sa buhay ng isang Kristiyano, yung makalimutan niya ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang siya'y mag-enjoy sa anumang bagay na ginagawa niya sa gawain ng Panginoon, pero yung panawagan ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi na isa sa katuparan, mga kapatid. Pwede tayo nakangiti sa gawain ng Panginoon. Pwede tayo mag-perform ng anumang ministry sa gawain ng Panginoon, pero hindi na in-line sa calling ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga, magtatapos na po ang taong 2023. Magtatapos na po ang taong 2023 at tatawid na po tayo sa taong 2024. But the question is, maaring kaya mong pasalamatan ang Panginoon. Panginoon, salamat na pinireserve mo ako, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, for your provision for the whole year of 2023. Salamat, Panginoon, sa inyong protection. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa akin, Panginoon. Salamat. Pero ang tanong, kaya ba nating mapasalamatan sa Panginoon? Panginoon, salamat that by your grace ay nananatili na ako ay naka-inline sa iyong panawagan sa akin. Pwede tayo mag-perform ng ministry, mga kapatid, pero hindi na na-accomplish ang calling sa atin ng Diyos. We can sing in the choir, mga kapatid. We can sing in the choir kahit wala na dyan ang calling ng Panginoon. Lahat ng bagay, mga kapatid, kaya natin gawin sa gawain ng Panginoon. Pero ang tanong, andyan pa rin ba ang calling ng Panginoon? Andyan pa rin ba ang calling ng Panginoon? Mga kapatid, sa talatang binasa natin, in Philippians chapter number 1, in verse number 21, ang sabi po na Apostol Pablo, for me to live is Christ. Ang mamuhay ay para kay Kristo. And to die is gain. At ang kamatayan ay kapakinabangan. Tanging pamumuhay lamang kay Kristo, mga kapatid, ang magiging kapamaraanan upang ang ating kamatayan ay magiging kapakinabangan sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay hindi namumuhay, mga kapatid, sa Panginoon, yung iyong kamatayan, mga kapatid, hindi mo masasabing kapakinabangan. Puro regrets, mga kapatid. Hindi mo mapupuri ang Panginoon. Pero salamat na lamang na meron pong Apostol Pablo na nakapagsasabi that for me to live is Christ and to die is gain. Salamat na lamang po na merong Apostol Pablo. Mga kapatid, let me remind you of our calling. Let me remind you of your calling. Each every one of us, mga kapatid, ay mayroong panawagan mula sa Panginoon. At kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon as a church, mga kapatid. Pag sinabing church is an organized assembly of baptized believer who join together in doctrine and in fellowship and carrying the great commission of God. Tayo po ay simbahan. But individually, meron po tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Meron po tayong accountability sa harapan ng Diyos. Ang pagtawag po sa atin ng Diyos is not ay whole, hindi pang kalahatan, but individual, mga kapatid, ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Amen. Pagtawag sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay individual. Buksan po natin ang ating Biblia in Acts chapter number 9. Acts chapter number 9. Let's see the calling of Apostle Paul. Acts chapter number 9, beginning from verse number 3. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shone round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And in verse number 6, and he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have me to do? Alam natin ang nakaraan ni Apostol Pablo. Pinipersecute niya ang mga Kristiyano. And he is responsible of the death of Stephen, mga kapatid.
Alam natin kung gaano si Apostol Pablo kadedicated sa kanyang trabaho. Walang iba kundi i-persecute ang mga Kristiyano na naghahayag ng salita ng Diyos. But when he encountered the Lord Jesus Christ, mga kapatid, all things was changed. Lahat ay nagbago, mga kapatid. Salamat na lamang, nagbago ang lahat. At ano po ang sabi na Apostol Pablo? And he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have me to do? After realizing na ang pinipersecute niya pala ay mga lingkod ng Diyos at hindi pala mismo ang lingkod ng Diyos ang kanyang kinakalaban. Mismong ang Panginoon Jesucristo pala ang kanyang kinakalaban, mga kapatid. After na ma-realize yan, ano po ang sabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? Anong gusto mong gawin ko? Amen. Ano ang gusto mong gawin ko? Mga kapatid, sa paumpisa pa lamang ng Kristiyanong buhay na Apostol Pablo, trabaho kagad na nasa isip niya. Kung ano kagad ang pwede niyang magawa sa Panginoon. Could you imagine? Ano kaagad ang pwede niyang magawa to glorify God, mga kapatid. Pero hindi sinagot niya ng Panginoon. Sinagot niya ng Panginoon sa pamamagitan ni Ananias. In verse number 14, and he heard, verse number 15, but the Lord said unto him, go thy way. May reklamo patungkol kay Apostol Pablo. Yan yung namimersecute eh. Marami nagre-reklamo, marami nagagalit patungkol kay Apostol Pablo. At naa-amaze sila, nagugulat sila sa Apostol Pablo. Binago ng Diyos. Ano ba yan? Totoo ba yan? In fact, mga kapatid, naghahayag na si Apostol Pablo ng salita ng Diyos. Marami pa rin nagtataka. Marami pa rin nagdududa. Pero mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, maraming mang magduda, mga kapatid. Ang pinakamahalaga, maliwanag sa iyo ang panawagan ng Diyos. Hanggang sa ngayon, to be honest, naglilingkod ka na sa Diyos, ang dami pang nagdududa sa iyo. Pero maliwanag, kung maliwanag sa iyo na ang Diyos ang tumawag sa iyo, mga kapatid, wala kang dapat ikatakot. Hindi mo maririnig kay Apostol Pablo na nagpa-apekto siya sa mga taong nagduruda sa kanya. Ang pinakamahalaga sa kanya, ngayong nakakilala na ako sa Diyos, kung dati dedicated ako na mamersigit ng mga Kristiyano, na kung saan ay naghahayag ng salita ng Diyos, ngayon magiging dedicated naman ako sa panawagan ng Diyos sa aking buhay. May mga tao man na gustong mag-oppose sa akin, may mga tao man na gusto na kung saan ay mawala ako sa gawain, sa kadailanang ang gusto nila ay ang Apostol Pablo ay perfecto agad. Pero mga kapatid, hindi alintana ang Apostol Pablo yun at sa kanya lang maglilingkod siya sa Panginoon. In verse number 15, but the Lord said unto him, go thy way. Could you imagine ano po ang sabi? Ano po ang sabi ni Ananias, verse number 13? Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to the saints at Jerusalem. Puro kalokohan niyang Panginoon eh. Verse number 14, and here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. But in verse number 15, ano sagot sa kanya ng Panginoon? But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. He is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. Wag mong pakialaman, anuman ang nakaraan yan, wag mong isipin. Ako ang tumawag sa kanya. Gagawin ko siyang vessel unto honor. Ako ang bahala sa kanya. Gagawin ko siyang vessel upang malipap ang aking pangalan. Alam niyo pong ibig sabihin ng verb dyan? To lift. To lift. Upang itaas. Mga kapatid, ang panawagan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay itaas ang Panginoon. Amen. Ang panawagan ng Diyos sa atin, mga kapatid, is to lift up the name of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinawag ng Diyos primarily para kumanta sa choir. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-usher. Hindi tayo tinawag ng Diyos para primarily para mag-secure ng mga tao. We are called by God, mga kapatid, to lift up His name. Sa kadahilanan, pwede tayo mag-usher na hindi na pala natin na itataas ang Panginoon. Pwede tayong kumanta sa choir. Pero ang totoo niyan, ang tagal mo lang kumakanta sa choir. Pero kailan ka kumanta na ang Diyos talaga ang naitaas? Ang pinaka-panawagan natin, mga kapatid, is not to sing in the choir, to usher people, to minister or to disciple other people. Our calling, mga kapatid, is
To give glory to God is to lift up His name, mga kapatid. Natapos ang taong 2023. Matatapos na po ang taong 2023. Matatapos na po. Ilang araw na lamang. Matatapos na po ang 2023. Salamat na sa ministry ka pa. Salamat na sa Sunday School teaching ministry ka pa rin. Nasa ushering ministry ka pa rin. Nandiyan ka pa rin sa junior church. Andiyan ka pa rin sa mga ministry, sa choir, special, sa solo, nandiyan ka pa rin. Pero ilang beses kang nag-perform sa ministry mo na talagang na-accomplish ang calling ng Diyos sa iyong buhay. We are just a vessel, mga kapatid. Ang itataas natin ay ang Diyos. Instrumento lamang tayo. We are just an instrument to give glory to God. Hindi po tayo dapat ang naitataas. Pero kailan tayo nalulungkot sa gawain ng Panginoon? Kung kailan tayo hindi pinapansin? Kailan tayo nalulungkot sa gawain ng Panginoon sa panahon na kung saan hindi na itataas ang ating pangalan? Pero yan ba talaga ang ating panawagan? Kung ikaw man, mga kapatid, ay mapahiya sa gawain ng Panginoon just to lift up the name of the Lord Jesus Christ, that is your calling. Ano po sabi ng Biblia, verse number 16, For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Mga kapatid, could you imagine? Ang sabi ng Panginoon, For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. At alam niyo po, alam na Apostol Pablo yan. Naipaliwanag na sa kanya yan. At salamat, mga kapatid. Kung suffering ng pag-uusapan, mga kapatid, naniniwala ako na napakaraming suffering na napagdaanan ni Apostol Pablo. Amen. Napakaraming pagsubok na kanya pinagdaanan. Pero mga kapatid, it is very, very clear in the mind of Apostle Paul. It is very clear in the mind of Apostle Paul that God called him. Ang Diyos ang tumawag sa kanya, and no one can stop him. No one can stop him from serving the Lord. Salamat na lamang na merong Apostol Pablo na isang magandang halimbawa pagdating sa panawagan ng Diyos. May nakita ba tayo sa Apostol Pablo ginamit niya kanyang pinagtapusan sa labas? May nakita ba tayo na si Apostol Pablo, mga kapatid, ay na-pop up man lang, mga kapatid, sa kadela ng araw-araw? Mga kapatid, minuminuto segundo, lagi niya chinecheck ang kanyang sarili patungkol sa panawagan ng Panginoon. Mga kapatid, pagtatapos ang 2023, ang dami nating napapasalamatan sa Panginoon. Salamat, Panginoon, na sagawain pa ako ng Panginoon. Salamat, Panginoon, di mo ako tinanggal sa choir. Hindi naman tayo nawala sa mga ministry. Praise the Lord. Pero ang tanong, yung nandiyan ka sa ministry, ilang beses ka, sa choir may ilang beses ka kumanta na naitaas mo ang Panginoon. Kumakanta ka na nasa isip mo yung Panginoon. Kailan ka nag-usher nang nasa isip mo habang nag-usher kaya ang Panginoon? Kailan ka nag-secure ng mga tao na nasa isip mo, mga kapatid, ay ikaw ay naglilingkod sa Diyos? Kailan ang huling paglilingkod natin sa Diyos na ang nasa isipan pa natin ay ang Diyos? Sa paumpisa ng buhay, alam niyo po, pinag-usapan natin commitment. Pag pinag-usapan ng commitment, lahat po tayo alam natin, mahina tayo dyan. Kailangan natin maging consistent for us to be committed. Hindi basta-basta, hindi yan parang isang bula. It is our choice, mga kapatid, to be committed in our calling. Hindi yan pag nakapakin, wow, Evan, ang galing naman ng preaching. Luluhod, iiyak ka na naman dyan. Marami nang umiyak dito. Maya-maya aalis din sa gawain ng Panginoon. Sa kadahilan ng ang commitment, mga kapatid, hindi yan laro-laro. Commitment ka, yung salitang commitment, hindi yan laro-laro, mga kapatid. Kailangan niya na talagang maliwanag na pag-iisip, mga kapatid. Kung talagang tinawag ka ng Diyos, alamin mo talaga patungkol sa lahat ng patungkol sa panawagan ng Panginoon. Hindi yan parang biglaan, mga kapatid. Hindi yan basta-basta na lamang naandyan and then basta-basta iiwan mo ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi. Sabi na Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Could you imagine, hanggang kamatay ni Apostol Pablo, nasa isip niya, ang mamuhay ay para kay Kristo. Mamumuhay ako para kay Kristo lamang. Amen. Mamumuhay ako para kay Kristo. I am ready to be offered
Kung medyo makatagang yan, yan ay ang kataga ng mga tao na naging committed sa gawain ng Panginoon. Amen? Makakapagsabi kaya tayo ng ganyan, na Panginoon, for me to live is Christ, and to die is gain. O ang kamatayan sa atin ay regrets. O ang kamatayan sa atin, mga kapatid, ay pagsisisi. Ang kamatayan sa isang taong committed, mga kapatid, ang kamatayan sa isang taong committed is gain. Pero ang kamatayan sa isang tao na hindi committed, mga kapatid, is regret. Puro pagsisisi. Mga kapatid, tatawid na tayo sa taong 2024. Ang tanong, are we committed in our calling? Committed ba tayo sa ating calling, sa ating panawagan? Excited na tayo, tumawid. Pero papayag ka, tumawid ka, tatawid ka ng 2024 na hindi mo pa na-examine ang sarili mo. Meron ba talaga ako nagawa sa Panginoon? Napasaya ko ba talaga ang Panginoon? Na isa katuparan pa talaga ang panawagan sa akin ng Panginoon? Pwede kang maging full-time at makaisang taong ka sa pag-full-time, pero pwedeng dumating din sa punto na yung buong taon na yan, may hindi man lang nangyari o na isa katuparan ang calling sa iyo ng Diyos. And that is to lift up His name. And that is to lift up His name. Mga kapatid, magbibigay lang po ako ng 3 puntos na dapat magandang pagbulay-bulayan po natin. Na kung saan, kung maaring hindi tayo naging committed sa mga bagay na ito, mga kapatid, let's commit ourselves once again. Number 1, let's be committed in soul winning. We are called by God to win souls. And every time we are winning souls, we are glorifying God. We are lifting up the name of the Lord Jesus Christ. How's your heart in soul winning? Kamusta na yung puso mo sa soul winning? Kamusta na yung pagmamahal mo sa kaluluwa? Kamusta na ang iyong pananaw sa kaluluwa? Kamusta na? Alam niyo po sa Apostol Pablo, after niyang maligtas, soul winning kagad. Amen. After niyang maligtas, mga kapatid, paghahayag kagad ng salita ng Diyos ang nasa kanyang kaisipan. Verse number 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that He is the Son of God. Wow, amen. Hindi na pinatagal pa ni Apostol Pablo. Hindi na pinatagal. After niyang maligtas, after niyang mabautismohan, mga kapatid, ano ang kanyang kagad na ginawa? Walang iba kundi to share the gospel. Amen. Nagayag kagad siya ng salita ng Diyos sa kadahilan ng alam niya na ang soul winning is His calling. Tinawag siya ng Panginoon to lift up the name of God. Amen. And soul winning, mga kapatid, is lifting up the name of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kamusta yung puso natin o kamusta yung ating soul winning life sa taong 2023? Ilang beses tayo nag-soul winning na maliwanag pa sa atin ang impyerno? Ilang beses tayo nag-soul winning na maliwanag pa sa atin na mayroong totoong langit? Kailan tayo nag-soul winning na kung saan ay maliwanag pa sa atin ang tao ay mapapahamak sa impyerno? O nag-soul winning na lang tayo just to comply the requirements of the school? Nag-win lang tayo ng kaluluwa para makuha ang papuri ng tao. Nag-win lang tayo ng kaluluwa para masabi, at least, naka 10 souls o naka 7 souls o ako, pwede akong umawit ngayon sa choir. Nag-soul winning ba tayo, mga kapatid, sa kadailangan ng malinaw pa sa atin, maliwanag pa sa atin ang mensahe ng impyerno at maliwanag pa sa atin ang mensahe ng langit? Mga kapatid, hindi biro-biro ang binibigay natin sa tao. Hindi biro-biro. Ang binibigay natin sa tao, mga kapatid, ay ang pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang ibigay ng mundo, mga kapatid, ang langit. Meron ba ditong mayaman sa ibabaw ng lupang ito na kaya mag-alok ng langit? Ang Diyos lamang ang nag-iisang persona na kaya mag-alok ng langit. At walang ibang kapamaraanan kundi pananampalataya lamang kay Kristo. And yet, nahiya tayo magayag ng salita ng Diyos. Ang pag-asa ng mga tao, mga kapatid, ang totoong pag-asa ng mga tao, mga kapatid,
ay ang kalangitan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be, and how shall they call in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? At paano sila makakaparig kung walang preacher? At paano magkakaroon ng preacher kung walang isi-send out? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Hindi mo ba alam, every time na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, paa mo pa lang, mga kapatid, tuwang-tuwa na sa iyo ang Diyos. Ginagamit mo ang paa mo sa paglalakad upang makapagbahagi ka ng kaluluwa, mga kapatid, glory to God. Every time sa mga estudyante, every time we are winning souls, we are glorifying God, we are rescuing sinners from hell. Ang daming objectives. Maliwanag pa ba sa atin ang objectives kung bakit tayo nagsosoul winning? Di ba tayo nagtataka? Bakit pag nakagraduate na, wala nang soul winning? Di ba tayo nagtataka? Bakit baka 3 years sa Kristiyanong buhay, wala na ang soul winning? Hindi ba tayo nagtataka bakit ang bilis? Sa kadahilan ng maaaring tumagal sa gawain ng Panginoon, pero hindi na naging maliwanag ang calling niya. And our calling, mga kapatid, is to lift up the name of the Lord Jesus Christ. To lift up the name of our God. Every time we are winning souls, mga kapatid, ang inaabot natin sa tao ay ang totoong pag-asa. Mga kapatid, ang tao ngayon ay dinadaya ng mga bagay na kanilang nakikita. Akala nila ang pera ang kanilang pag-asa. Akala nila anumang position sa ibabaw ng lupang ito ang kanilang pag-asa. Mga kapatid, they were blinded by Satan. At kailangan ng tagapaghayag na salita ng Diyos upang mabuksan ang kanilang kaisipan na dinadaya lang sila ng mga bagay sa ibabaw ng lupang ito na kung saan ay magdadala sa kanila sa kapamakan sa impyerno. Kailangan ng soul winner, mga kapatid, na maghahayag na salita ng Diyos upang sila ay makatanggap ng totoong pag-asa, mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia. In Romans chapter 8, verse number 24. Romans chapter 8 and verse number 24. Alin po, napakaganda po ng talatang ito. Romans chapter number 8 in verse number 24. Andiyan na po ba kayo? Amen. For we are saved by what? By hope. But hope that is sin is not. Ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Amen. Mga kapatid, ang pag-asa ng tao sa ibabaw ng lupang ito, yung kanilang mga nakikita, tama po ba? Ang pag-asa, tinuturing pag-asa ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito, ay ang pera na kanilang nakikita. Ang tinuturing pag-asa ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito, ay ang malaking bahay na kanilang nakikita. Ang pag-asa na tinuturing ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito ay yung material blessing na kanilang nakikita. Pero sabi ng Biblia, anumang pag-asa na hindi nakikita ay hindi totoong pag-asa. Ang totoong pag-asa, mga kapatid, ay ang mga bagay na hindi nakikita. Hindi man natin nakikita ang Panginoon Jesucristo, pero siya po ang totoong pag-asa. Hindi natin nakikita ang langit, pero ang langit ang totoong pag-asa. Ang sabi po ng Biblia, for we are saved by hope. Yung tinanggap natin si Kristo, hindi man natin siya nakita, pero salamat, pinanampalatayaan natin si Kristo. Because of faith, faith is the substance of things hoped, the evidence of things not. Hindi natin nakita, but by the grace of God, by the conviction of the Holy Spirit, we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. At ang tayo po, ang totoong tao na merong pag-asa sa kadahilanang ang pag-asa natin ay hindi sa mga bagay na ating nakikita, kundi ang pag-asa natin ay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yung rich man, yung nasa ibabaw siya ng lupang ito, ang pag-asa niya pera. Lahat nandun ang pag-asa niya sa mga material blessing. Pero yung nasa impyerno siya, pinakita sa kanya, dinaya ka lang. Dinaya ka lang, hindi totoong pag-asa ang naging pag-asa mo nung nasa lupa ka. Mga kapatid, ang pag-asa ng tao is the Lord Jesus Christ. Tayo mismo nagahayag ng salita ng Diyos. It takes faith to share the gospel. Hindi natin nakikita ang hinahayag natin. Nakita niyo na po ba ang langit?
Nakita na po ba natin ang impyerno? But by the conviction, through the Word of God, ng Banal na Espiritu, mga kapatid, salamat naghahayag tayo ng salita ng Diyos. At lahat tayo, mga kapatid, ay bunga ng pag-asang hindi nakikita. Amen! Mga kapatid, nangangailangan ng tao ng pag-asa na hindi nakikita. Ang pag-asa ng tao, pera, material blessing, anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito. But let's share to them yung isang bagay na hindi nakikita, pero yun ang totoong pag-asa. Wala pong iba, kundi ang kaligtasan. Amen. Let's all be committed, mga kapatid. Let's be committed in soul winning. Number 2, let's be committed in giving. I'm not just talking about giving yung pagdating sa pera. How about giving your time? How about giving your effort, mga kapatid? Your strength, just to be used by God, just to lift up the name of our God. Kamusta naman po na yung taon itong taon na ito? Kamusta po ang ating pagbibigay? Tinipid ba natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon? Ito bang taong ito, tinipid natin ang ating sarili pagdating sa oras natin sa gawain ng Panginoon? Pagdating sa pera sa gawain ng Panginoon? Pagdating sa physical effort pagdating sa gawain ng Panginoon? Ay bukas na lang. Eh sige, at least, tayo bang isang Kristyano, bukas na lang. Natapos na lahat ang 2023, bukas pa rin naririnig sa atin. Mga kapatid, papayag ba tatawid tayo na hindi man lang natin na-check ang ating sarili? Papayag ba tatawid tayo sa 2024 na okay lang sa atin na natapos ang 2023 na kung saan ay naglaylo tayo sa gawain ng Panginoon? We are all the product of giving. Amen. Produkto tayo ng pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Lagi sinasabi, you can give without love, but you cannot love without giving. Salamat na minahal tayo ng Diyos. At nandito ka ngayon sa auditorium because of the love of God. Amen. Binigay niya ang kanyang pagmamahal. Hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At dahil sa hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang pagmamahal, gumamit siya ng tao just to save you from the penalty of your sin. Salamat na lamang, mga kapatid. At salamat may mga naghayag ng salita ng Diyos na hindi nagtipid ng oras para maghayag ng salita ng Diyos. May nagbigay ng oras. Salamat sa mga nagbibigay financially sa gawain ng Panginoon. Nakakarating ko sa mission, mga kapatid. Bakit? Merong nagbibigay at lahat tayo produkto ng pagbibigay. Amen? It is high time for us to give, mga kapatid. Pero tingnan natin, gaano natin tinipid yung pagbibigay ng oras natin, ng lakas natin, ng pera natin sa taong 2023. Di ba? Kung binigay ba natin hindi, nagtipid tayo hindi, ganun pa rin naman. Di ba? Tatawid pa rin tayo ng 2024. Mas maganda tatawid tayo ng 2024 na inaibigay natin lahat para sa Panginoon. Amen. Walang pagsisisi. Amen. Just like Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Pag sabing for me to live, pag sabing buhay na, kasama na lahat yun kay Apostle Pablo. Yung oras niya, yung pera niya, lahat, mga kapatid, kasama yun. Pag pinag-usapan ang buhay. Amen. Kaya mga kapatid, magtatapos ang 2023. Ano ang plano po natin? Papayag ba tatawid tayo ng 2024? Na kung ano ang ating pananaw pagdating sa pagbibigay, yung attitude natin in the aspect of giving, the same attitude na dadalhin natin sa taong 2024. Mga kapatid, tapusin natin ngayon. Amen. Huwag na natin antayin ng 2024. May mga ilang araw pang natitira. Let's give our best to God. Amen. Let's lift up the name of our Lord. Amen. Amen. Okay, and then lastly, number 3, be committed in the Word of God. Be committed in the Word of God. Isa sa matinding sanhi kung bakit tumatagal tayo sa gawain ng Panginoon na kung saan ay malayo na pala tayo, we are not in line na sa calling sa atin ng Panginoon, kulang na tayo sa salita ng Diyos. Amen? How's your attitude towards the Word of God? Kamusta naman ang attitude natin pagdating sa pagkikinig ng salita ng Diyos? Kamusta ang attitude natin every time na meron naghahayag ng salita ng Diyos? Every time na meron tayong araw-araw na devotion, our family time with God, our church daily devotion. Kamusta naman ang ating pagtanggap ng salita ng Diyos? Kamusta naman? Mga kapatid,
Christianity, mga kapatid, or our maturity ay nakabase, mga kapatid, on how we receive the Word of God. Paano tayo tumatanggap ng salita ng Diyos? Yan ang magsasabi ng level ng ating Christianity. Paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Tinatanggap natin ba ang salita ng Diyos kasi Sunday ngayon magsisimba ako? Pero gaano pa kalalim, katindi sa atin ang dating ng salita ng Diyos? Gaano pa ang salita ng Diyos nakakatulong upang mapanatili ang panawagan sa atin ng Panginoon? Pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay yung calling. And yung calling na tinutukoy dito is to lift up the name of God. Sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Saan ba galing ang pananampalataya? So then faith cometh by hearing. And hearing by the word of? Kung bakit hirap na hirap tayong itaas ang Diyos? Kulang tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi pwedeng pilitan yan. Hindi pwedeng dayain yan. Hindi pwedeng pikiin ang pag-aangat sa pangalan ng Diyos. Merong tamang proseso ang Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ng pananampalataya na nagmumula sa salita ng Diyos. Huwag mong sabihin, by the grace of God, na itataas ko ang Panginoon. Pero wala kang gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakakatakot ka. Nakakatakot ang isang Kristiyano na nagsasabi at nagsisigaw, tumataas ang Bible. Amen! Glory to God! Pero walang dating sa kanyang salita ng Diyos. Nakakatakot yan. Nakakatakot. Sa kadela ng ang Biblia ay may proseso sa tamang pag-angat ng pangalan ng Diyos. You cannot please God without faith. And faith cometh by hearing. And hearing by the word of God. Pag ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos ay may problema ka rin sa pagtaas ng pangalan ng Diyos. May hirap pilitin. Mahirap kaya magdaya. Yung para kang may maintenance para lang mabuhay. Mahirap yun, ha? Yung parang may maintenance ka para lang may aparatos na, nakaparatos ka na para lang mabuhay. Mahirap yun, ha? Nag-aantay ka na lang din ng kamatayan. Yan ang totoo niyan. Pero mga kapatid, bakit kailangan natin magkabit ng mga aparatos na yan? Eh, pwede naman tayong mamuhay na totoong nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. And the only way, mga kapatid, ay yung ating maayos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sarap kayong makinig ng salita ng Diyos. Amen? Akin personally po, yan ang aking panalangin sa Panginoon. Kasi alam ko, subukan na yung sarili ko, hindi ko kaya talaga walang salita ng Diyos. Kilala natin ang ating sarili, tama po ba? Kailan tayo natitempt, mabilis, uminit ang ulo? Kailan tayo mabilis para ma-pop up? Kailan tayong mabilis na kung saan ay mag-compromise? Panahon na kulang tayo ng salita ng Diyos. At ang pinakadelikado sa mga matatagal, yung mga bago, kitang-kita pa nila ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Amen. Kitang-kita pa talaga namang, wow, pag mag-share ka dyan, wow, amen sir, salamat sir ha. Ang share mo lang naman. Ang sinare mo lang naman, for God so loved the world that He gave. Wow, amen, sir. Ay, sige. Umiiyak na yan. Grabe na. Mga kapatid, gagawa na kagad ng decision yan. Gagawa na kagad ng decision yan. Ganun pala. May isang Diyos palang namatay sa akin. Maghahayag na rin ako ng salita ng Diyos. Pero sa baba tatagal na, unti-unti nang nawawala ang ganda ng salita ng Diyos. Unti-unti na nawawala ang impact ng salita ng Diyos. Kaya unti-unti din ang nawawala ang pagpupuri natin sa Diyos. Nasa gawain tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, napupuri mo pa kaya ang Diyos? Naitataas mo pa kaya ang Diyos? Isa sa sinyales na hindi niya ang Diyos ang naitataas at kulang na tayo sa salita ng Diyos after na tayo sa sasabihin ng tao. After na tayo sa ating sarili, me, myself, mine, puro tayo sarili na lamang. Pero kung ikaw ay filled with the Word of God, mga kapatid, ang laging mindset mo, to glorify God, to glorify God, to glorify God. To lift up the name of my God. Amen, mga kapatid. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kamusta ang pagtanggap mo ng salita ng Diyos? Nandito ka ba ngayong Wednesday kasi Wednesday o nandito ka kasi kailangan mo ng salita ng Diyos? Iba ang nagsisimba nang nandito ka, nagsimba ka kasi Wednesday ngayon. Na parang Katoliko. O anumang denominasyon. Hindi po para siraan kung anumang ang reliyon, mga kapatid. Kung anumang ang dating kasanayan po natin. O sa ano pa man. Nagsisimba ba tayo kasi oras ng simba? O nagsisimba tayo kasi kailangan natin ng salita ng Diyos?
Tayo ba ay nagsosoul winning? Kasi full-time tayo? Kasi usher tayo? May requirements? O tayo ba ay nagsosoul winning sa kadahilan ng kailangan natin mag-soul winning? Lahat ng ginagawa natin, make it sure mga kapatid na naka-inline pa rin sa panawagan ng Diyos. The only way for us to enjoy our Christian life mga kapatid, let's always inline ourselves mga kapatid sa panawagan ng Panginoon sa ating buhay. Pag alam mo hindi ka naka-inline, alam mo within yourselves hindi ka na masaya. Ano ka na lang, kumbaga sabi ko nga kanina, nag-maintain ka na lang. Mahirap pag-maintain. Isa na lang, sige, asarin mo pa ako. Pinipilit ko na lang manatili. Asarin mo pa ako. Mahirap yung gano'n. Mga kapatid, enjoy natin ang Kristiyanong buhay natin. Amen? Magtatapos na ang 2023, tatawid na tayo ng 2024. I-check natin yung puso natin sa soul winning. Ito mga puntos na ito mga bagay na magtataas sa pangalan ng Diyos. Kasi that is our calling, to lift up the name of the Lord Jesus Christ, to lift up the name of our God. And every time that we are winning souls, mga kapatid, we are lifting up the name of the Lord Jesus Christ. Pero ang tanong, nalilift up mo ba talaga? Alam ng Diyos ang puso mo. Pwede kang mag-share na kung saan nag-share ka, na sinabi, Brad, pwede mo akong sharean, pero hindi ako makakasama sa Sunday, inuunahan na kita. Ay, ganun, inuunahan din kita. Huwag na lang kitang sharean. Hindi ka pala magiging bisita. Tama ba? Pwede ba mangyari yon? Pwede po bang mangyari yon? Pwedeng mangyari yon. Na dahil sa hindi na makakasama sa Sunday, hindi na natin sisharean. Tama ba? Pwedeng mangyari po yon. Kaya mga kapatid, i-check natin yung ating mga sarili. Maging sa pagbibigay, kamusta ang pagbibigay mo pagdating sa gawain ng Panginoon? Ng oras mo, ng lakas mo, at maging ng pera mo. Alam niyo ba, maging sa pagbibigay, we can honor God, we can lift up God. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Pwede nating i-honor. Kahit sa pagbibigay ng pera, pwede nating honor ang Diyos. Amen? Pagbibigay ng oras, mga kapatid, pwede nating honor ang Diyos. Redeeming the time. Amen? Maging sa pagbibigay ng ating strength, ang kalakasan natin, physical effort, mga kapatid, present your bodies as a living what? Sacrifice. Pwede nating i-glorify ang Diyos. Pwede nating itaas ang Diyos. Pero ang tanong, natatapos ang taong 2023, i-check natin yung ating sarili. Isa-isayin natin yung mga puntos. Pagdating sa pagbibigay, pagdating sa soul winning, pagdating sa word of God, sa salita ng Diyos. I-check natin ang ating sarili. I-check natin ang ating sarili. Lahat bang yun ay ginawa ko? Na naka-inline pa sa calling ng Diyos. Naitaas ko pa kaya ang Diyos. Teka lang kung ano, tagal ko nag-soul winning, pero sa totoo lang, hindi na maliwanag sa akin ng impyerno. Kaya nagpaplano ka na, makagraduate lang ako, at least pahinga na ako. Ano ba? Makagraduate lang ako, at least pahinga na ako. Parang pinagod siya sa soul winning, grabe. Makagraduate lang ako, talagang, amen! Ginamit pa yung amen. Mga kapatid, i-check natin, walang malalim sa pinag-uusapan po natin na sinabi sa atin ng ating mahal na pastor. Tulungan o muling encourage ang mga tao na mag-commit. Mag-commit. I-commit ang sarili muli para sa taong 2024. Mga kapatid, I hope and I do believe na mensahe ngayong umaga, ngayong gabi ay naging blessing po sa atin upang mapaalalahanan tayo to be committed in our commitment. Amen? In our calling. Amen? Maging committed tayo mga kapatid sa ating calling. Mayroong panawagan ng Diyos. We are called by God to lift up His name. Pero ang tanong, yan ba ang nangyayari habang tayo nasa gawain ng Panginoon? Hanggang dyan lamang po tayo. I hope and I do believe na ang bawat isa po sa atin ay may natutunan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng napakinggan. Thank you, O God, for giving us your word. Thank you, O God, for reminding us once again that we must be committed, Panginoon, in our calling, O God. Salamat na kayo po tumawag po sa amin. At away tunay nga po ng panawagan niyo po sa amin na tanging pagtaas po ng pangalan po ninyo ay may sakatuparan po sa aming buhay. Naway pahitulutan niyo, Panginoon, na maging kasiyahan po namin, ang maging kasiyahan po namin ay ang malaman po namin na masaya kayo, Panginoon. Ay muli po, maraming salamat po. At alam mo po ang pagkukulang namin sa taong 2023, hindi namin nabantayan ang aming sarili, naging focus kami sa ministry, na meron kami sa mga ginagawa po namin,
Pero hindi na po kami nakapokus, Panginoon, sa pagtaas ng inyong pangalan, patawarin niyo po kami. At away sa taong 2024, masumpungan niyo po kami na kung saan ay masaya at totoong naglilingkod sa inyo, Panginoon. Naglilingkod na nasa isip po namin ay ang pagtaas ng inyong pangalan, Panginoon. Not to lift up ourselves, O God, not to lift up other people, but to lift up you, O God, who called us in the ministry, O God. Patawad po sa mga kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Let's make business with God, brethren. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, muli sa mensahe, pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po muli at pinaalala niyo po sa amin ang napaka-importanting mensahe, Panginoon, na kung saan dapat namin tandaan na bago magtapos ang taon po na ito, ay maging maayos at maliwanag sa amin pong mga isipan. And help us, O God, to be honest to you tonight, O God. And pinarating niyo po sa amin ang mensahe po na ito sa kadahilanan na may gusto po kayong may ayos sa amin pong mga sarili. Nawa, Panginoon, ay matanggap po namin ito spiritually, O God, and not carnally, O God, not emotionally, O God, but with your wisdom, knowledge, and understanding ay naunawaan po namin ito at nasiyasat namin ang aming mga sarili na kung saan dapat po namin, kung ano ang dapat po namin gawin, Panginoon, bago magtapos ang taon po na ito. Muli, maraming salamat sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa paggamit niyo kay Sir RG, Panginoon. Ito po ay aming samot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. I believe we can shout aloud, Amen for that preaching. Amen. Makakabalik na po tayo sa ating pong mga upuan. Bago po natin tawagin yung ating pong mga ushers, alam niyo po mga kapatid, just like to remind you of that passage. Ano po, bago natin tawagin dito yung mga ushers, makaupo po muna tayo lahat. Just like to remind you of that passage in Proverbs chapter 16, a very familiar passage, verse number 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. One thing about commitment na dapat natin ilagay lagi sa isipan po natin, commitment, listen to this, brethren, commitment is quality. Iulitin ko po, mga kapatid, commitment is quality. A marriage with quality is a marriage that is serious on their commitment. The same thing, mga kapatid, napakinggan po natin sa mensahe po kanina. Dito po sa pinanggit po ni Sir RG at ipinreach sa atin ni Sir RG. It may sound very basic for us. Committed to soul winning, committed to the Word of God, and committed to giving, or committed soul winning, giving, and committed to the Word of God. Pero titingnan niyo po mga kapatid, maaaring we can claim that we are already committed on these three things. But let's check the quality. Because if we are really committed, dapat natapos natin ang isang buong taon na tapat tayo sa tatlong yan. Naunawaan niyo po ba yung pinag-uusapan natin mga kapatid? If we are really committed on soul winning, giving, and to the Word of God, dapat matatapos ang 2023. Alam natin, honestly sa Diyos, na faithful tayo sa tatlo na yan. Because if not, that's not commitment at all. Because commitment is quality. Anong sabi dun sa verse? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. If the soul winning, if the giving,
and the Word of God. We are on these three things, we commit this to the Lord, yung thoughts natin established. And if our thoughts is established, therefore, it has a quality. Kaya nga pag sinabing commitment, quality yan. Paglagay natin sa marriage, yung word na commitment, napakahalaga. You see? Kaya napaka-importante na salitang commitment pagdating sa marriage because that brings quality to the marriage. Ang alin? Yung commitment. The same thing with these three things na binanggit ni Sir RG. Kaya hindi established yung isipan natin na maging faithful sa soul winning, giving, and to the Word of God. It's because the truth, brethren, is matatapos ang taon na ito that we're not fully committed on these three things. Yan, napaka-simple. It may sound simple for us, pero sabi ko nga, yung lalim nung mensahe na yan, kung uunawain natin, honestly, brethren, at hindi tayo magpi-play perfect sa mata ng Diyos, mga kapatid, I'm telling you, we will keep on growing sa bagay po na ito. Kaya, i-check mo natin, mga kapatid, maganda na i-commit natin ang sarili natin. Let's make it sure that yung magagawa tayo ng commitment sa Panginoon at yung gagawin natin commitment sa Panginoon, maliwanag sa isipan natin na quality yung magiging resulta na trabaho ng commitment natin na yan. You see? Lalong-lalo na mga kapatid, we cannot deny the truth. We are very blessed sa taon po na ito. Alam niyo po, it's not about material things. Tanggalin niyo po yung perspective, tanggalin niyo po yung mata ninyo sa mga material na bagay para sabihin na hindi kayo blessed. Tanggalin niyo po yung material things. Just focus on the spiritual things, the things that are eternal. We can tell how blessed we are for this year, 2023. Honestly speaking, alam natin mga kapatid, kung sino sa atin dito ang hindi na hospital sa buong 2023. Tapos na. Anong itatabla ng material doon sa hindi ka na hospital sa buong taon na ito? You see, that's quality. Ang tanong, ganyan, kung bakit may quality. Nakita natin yung quality ng buhay natin for this 2023 kasi committed yung Diyos sa atin eh. Ngayon, ang tanong, baliktarin natin. Tayo kaya, may quality kaya tayo sa Panginoon sa taon na ito? Kung committed tayo sa Panginoon, we have to make it sure. Kung sasabihin natin na may commitment tayo sa Panginoon at committed tayo sa Panginoon for this year, we have to make it sure na yung resulta niya na works ay laging may quality. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, yan isa sa mga dapat po nating bantayan sa ating pong mga sarili, lalo na habang tumatagal po tayo bilang members ng ating pong simbahan. Mga kapatid, dyan po tayo madalas atakihin ng dyablo na maging passive tayo sa napaka-importanting detalye na dapat na matutunan natin para patuloy tayong lumago. Let's thank God na patuloy niyang pinapaalala sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, napakatindi ng plano ng Diyos. Hindi pa naman tayo napapahamak, pero alam niya kung kailan yon. Kaya nga bago na dumating yon, papaalalahanan niya na tayo agad. Amen! Great is our God. Amen! Wow, praise the Lord. Thank you, Sir RG, for that preaching. I believe, again, we can shout aloud, amen, for that preaching. Amen! Amen, amen. Tawagin na po natin ang ating pong mga ushers. And as we call on our ushers, I would like to encourage once again bawat isa po sa atin as members. Kanina, napakinggan natin. Let's not forget our commitment. And as we give our tithes and offerings, let's make it sure that patuloy na nalulugod po ang Panginoon. And of course, para po sa aming po mga bisita, every service that we have, palagyan po namin ginagawa, pagbibigay ng aming tithes and offerings. If you are not prepared for it, hindi po kayo magkakasala. But if you want to be a part of the ministry, pasasalamatan po namin yan sa Panginoon.
Pasalamatan po natin ang malilikom natin sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat Panginoon